Si Allen ay isang walang trabahong lalaki na labis na hinahanap ang pinakamahirap na video game sa mundo. Nang pumili siya ng Hell Difficulty Mode para sa isang kakaibang laro para matupad ang hilig nito, bigla siyang muling isinilang bilang isang karaniwang tao sa isang mundo ng mahika at mga espada, at tinapon siya sa isang tunay na laro kung saan walang gumagabay at walang pangalawang pagkakataon. Siya ay isang hardcore gamer, halos hindi niya alam kung ano ang hitsura ng damo, dahil lahat ng oras niya ay ginugugol sa paglalaro sa loob ng kanyang kwarto parang isang tamad na tambay. Minsan pa nga siyang sumigaw at sinabihan ng masama ang mga laro dahil hindi raw ito mahirap, at hinahanap niya ang isang laro na mas mahirap kaysa sa paghahanap ng kasintahan. Kaya naman nagpa siyang maghanap sa internet ng pinakamahirap at hindi maayos na balanse na laro. Ngunit sa sandaling pindutin niya ang search, biglang nagbago ang screen ng kanyang PC at lumabas ang isang ad para sa isang laro na hindi nagwawakas. Inimbitahan siya ng ad na pumasok sa isang mundo ng pantasya na puno ng mga espada at mahika. Punong-puno siya ng kumpiyansa na walang laro na makakapagbigay sa kanya ng sapat na hirap, kaya nagpa siyang subukan ito. Una niyang pinili ang antas ng hirap ng laro, pagkatapos ng easy, normal, at extra hard, may nakita siyang Hell Difficulty Mode at agad niya itong pinili. Kahit na may babala na lalabas na haharapin niya ang napakaraming kalungkutan at kawalan ng pag-asa, hanggang sa mawalan siya ng oras at lakas para pagsisihan ang kanyang pagpili. Binaliwala niya ito at sinabing narinig na niya iyon ng maraming beses, bago tuluyang pinili ang hirap ng laro na iyon. Sinabi ng laro na kailangan niya ng 100 beses na mas maraming experience para tumaas ng antas sa Hell Mode kumpara sa Normal Mode. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga karakter na pwede niyang piliin. Ang mga swordsman at spear user ay may pinakamababa na antas ng kahirapan sa paggamit, samantalang ang mga karakter na hero at demon lord ay napakahirap na. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang karakter na summoner, at iyon mismo ang gusto ni Allen. Pinili niya ito, at nalaman niya na ang karakter na ito ay gagawin siyang isang serf o karaniwang mamamayan lang sa mundo ng laro. Nalaman din niya na ang laro ay nasa alpha testing pa lamang, kaya nagtataka siya kung paano niya nakuha ang access nito. Gayunpaman, tuwang-tuwa siya dahil makakagawa siya ng pagsubok sa laro, kaya tinanggap niya ang mga tuntunin at kondisyon nito. Sa sandaling pinindot niya ito, may liwanag na lumabas mula sa kanyang monitor, at biglang nawala si Allen sa Earth nang walang bakas. Sa susunod na sandali, naramdaman niya na parang nasa isang madilim at bahagyang mainit na dagat siya, nagustuhan pa niya ang nakakaaliw na pakiramdam. Ngunit bigla niyang napagtanto na hindi siya dapat naroroon, at lalong natakot nang maramdaman niya na may bagay na mahigpit sa kanya. Sumigaw siya para humingi ng tulong, at iyon mismo ang nangyayari sa ibang mundo, isang babae ang pilit na tinutulungan, at ang muling isinilang na si Allen ay lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Pumasok siya sa mundo ng laro hindi mula sa isang lobby, kundi mula sa mismong pagsilang. Alam na niya ngayon na hindi nagsisinungaling ang laro tungkol sa pagiging mundo ng mga espada at mahika, bagaman hindi pa rin siya naniniwala na ang mga anime tungkol sa paglipat ng mundo na tinatawag na isekai, na kinukutya niya noon ay tunay na nangyayari. Hindi niya may parating ito sa kanyang bibig, kaya umiyak na lang siya habang hawak siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagsalita ang sistema ng laro para batiin siya, at sinabing kung malalampasan niya ang lahat ng hamon sa kanyang daan, malalaman niya ang tunay na lihim ng mundo. Isang taon ang lumipas, at ganap nang nakasanayan ni Allen ang pagiging sanggol, kahit na nasa loob niya ay isang 35 anyos na walang trabaho na gamer. Hindi pa siya nakakasalita, ngunit napanatili niya ang lahat ng kanyang alaala at katalinuhan mula sa dati niyang buhay, at nagpapasalamat siya roon. Nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay mga serf na nakatira sa isang nayon na walang pangalan, na nagbabayad ng buwis sa lokal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang kanyang ama dito ay si Roden, isang masipag na lalaki na mahal ang pamilya, at ang kanyang ina ay si Darcia, isang mabait na babae na nasa huling bahagi ng kanyang kabataan. Nakikita ni Allen kung gaano kamahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa, at alam niyang may mga kapatid na siyang darating. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nilagay siya ng kanyang ina sa kama bago bumalik para tapusin ang pagkain nito. Nang mag-isa na lamang siya, nagpa siyang tingnan ang kanyang mga stats. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang status window, ngunit walang nangyari, palagi na lang itong ganito tuwing sinusubukan niya. Nabigo siya dahil hindi niya maintindihan paano gamitin ang kanyang mga kakayahan bilang summoner, at hindi niya may palabas ang kanyang status window. Ngunit ngayong araw ay swerte siya. Nang sinubukan niya uli ito, biglang may isang aklat na lumitaw sa harap niya. Natakot siya at sumigaw,
kaya mabilis na dumating ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Agad niyang itinago ang aklat bago pa ito makita ng kanyang mga magulang, at nagpapanggap siyang nagsasalita habang natutulog. Pagkatapos silang umalis, tinawag niya uli ang aklat, at nandoon ang kanyang mga stats at lahat ng detalye tungkol sa kanyang mga kakayahan. Nakita niya na siya ay isang level 1 na summoner na may dalawang kasanayan, ang summon at create, na makakaangat ng antas kapag mas marami siyang ginagamit. Maaari na rin siyang gumamit ng summon, ngunit sa ngayon ay ranggong H na mga insekto at hayop lamang ang maaari niyang tawagin. Alam niyang napakataas na ng antas ng kahirapan ng laro para sa kanya. Sa oras na iyon, biglang lumabas at nagliliwanag ang isang pahina sa gitna ng aklat. Nagulat si Allen nang makita ang isang liham mula kay Elmia, ang Diyos na lumikha ng mundong ito, na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng pagpapadala ng kanyang aklat, na nagsisilbing kanyang status window. Sinabi ni Elmia na dahil sa pagpili niya ng karakter na nasa testing pa lamang, kinakailangan nilang gumawa ng maraming papeles para may handa agad ang kanyang aklat. Ngayon naman, umaasa siyang magiging masaya si Allen sa laro. Hindi naman nag-alala si Allen sa pagkaantala, mas interesado siya na tuklasin ang laro ngayong mayroon na siyang aklat. Bumalik siya sa kanyang ginagawa at nagpa siya na tumawag ng mga insekto, ngunit kahit anong uri ng mahika ang subukan niyang gamitin, hindi pa rin lumalabas ang mga insekto. Si Allen ay nagpa siya na pagtuunan ng pansin ang mga bagay-bagay, dahil walang anumang gabay sa mundong parang laro na kanyang kinabibilangan. Bigla na lang niyang napagtanto na maaaring kailanganin niyang gamitin ang kakayahang lumikha, bago gumamit ng kakayahang tumawag ng mga nilalang. Upang patunayan ang kanyang naiisip, agad niyang ginawa ang isang card ng insekto, at tama nga ang kanyang hinala. Ngunit bago pa niya matawag ang nilalang mula sa card, narinig na niyang papalapit ang kanyang ina, kaya agad siyang nagpapanggap na natutulog. Talagang inaantok na rin naman si Allen kaya nagpa siyang ipagpaliban na lang ang pagtawag ng nilalang. Kinabukasan, habang abala sa kanilang mga gawain ang kanyang mga magulang, tinawag ni Allen ang insekto na kanyang ginawa kagabi. Mga maliliit na asol na bilog ng liwanag ang pumuno sa kanyang kwarto, pagkatapos ay nagsama-sama ang mga ito para mabuo ang isang napakalaking tipaklong. Nagulat si Allen nang makita ang laki ng tipaklong at sinubukan niyang magutos dito. Ngunit lumabas na isa lang itong karaniwang insekto na walang kakayahang umintindi at hindi sumusunod sa anumang utos. Nabigo man siya, sinuri niya ang impormasyon tungkol sa tipaklong sa kanyang aklat ng mga mahiwagang kaalaman. Doon niya nalaman na maaari niyang pangalanan ang nilalang, kaya tinawag niya itong Denka. Nalaman din niya na ang pagtawag sa tipaklong ay nagdagdag ng isang punto sa kanyang tibay at bilis. Sobrang tuwa niya kaya sumigaw siya ng malakas, at narinig ito ni Darcia, kaya dumating siya para tignan kung ano ang nangyari, ngunit nang makita ang higanteng tipaklong, natakot siya ng sobra at agad itong dinurog gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ng ilang araw sa pagsasanay ng mga insekto, gumawa si Allen ng isang daga na rango H, na nagpapalakas sa kanyang lakas ng katawan at bilis. Hindi rin ito naiintindihan ang mga karaniwang utos, ngunit mayroon itong kakayahang tinatawag na scurry, tumatakbo ito kapag inuutusan. Nalaman din ni Allen na maaari niyang makontrol ng sabay-sabay ang hanggang 10 na mga tinatawag na nilalang, at ang mga benepisyo sa kanyang mga kakayahan ay tumataas, kaya mas malakas siya kaysa sa ibang mga bata na kasing edad niya. Pagkatapos nito, matapos tapusin ng kanyang ina na si Darcia ang lahat ng gawain sa bahay at naglaro kasama siya, umuwi ang kanyang ama na si Roden na maraming dugo. Natakot si Darcia nang makita ito, ngunit ipinaliwanag ni Roden na dugo iyon ng isang napakalaking baboy ramo na kanilang hinuli kasama ang ibang mga taga-baryo. Gusto ni Allen na makita ang hayop, kaya nagpa siya si Roden na isama siya. Habang nakasakay si Allen sa balikat ng kanyang ama, unang beses niyang nakita ang mundo sa labas ng kanilang tahanan. Itinuro ni Roden ang isang grupo ng mga lumilipad na halimaw at sinabing sila raw ang senyales ng simula ng taglagas. Sinabi niya kay Allen na maging tulad daw siya ng mga ibong iyon, malayang lumilipad kahit saan at walang pipigil sa kung ano ang maabot niya. Natulog si Allen habang nagsasalita pa ang kanyang ama, at nang makarating na sila sa lugar na kanilang pupuntahan, ginising siya ni Roden para makita ang napakalaking baboy ramo. Mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan niya, at buong grupo ang nagtatrabaho para hatiin ito. Biglang dumating si Gerda at sinabing magpalakpakan sila para sa kanilang bayaning si Roden, siya ang pinakamahalagang miyembro ng grupo na nakatulong sa paghuhuli. Nahihiya si Roden sa papuri, kaya agad niyang ipinakilala ang kanyang anak sa lahat. Namangha si Gerda nang makita ang isang taong gulang na sanggol na maayos magsalita at maraming tanong tungkol sa mga halimaw,
at sinagot naman niya lahat ang mga ito. Nalaman ni Allen na ang napakalaking baboy ramo ay isang halimaw na rango C na kailangan ng 20 tao para talunin, at ginawa niya itong batayan para maging mas malakas. Pagkatapos ng 10 buwan na pagsasanay kasama ang kanyang mga tinatawag na nilalang, sa wakas ay umangat na ang kanyang antas at nakamit niya rin ang mga bagong tampok ng kanyang aklat pati na rin ang mga bagong kakayahan. Maaari na siyang gumawa ng mga nilalang na rango G at maaari na rin niyang pagsamahin ang mga ito. Naging doble rin ang bilang ng mga tinatawag na nilalang na maaari niyang makontrol, kaya medyo naging mayabang si Allen dahil mabilis na niyang magawa ang kanyang mga kakayahan. Maaari ring basahin ng aklat ang kanyang mga iniisip at isulat ito, ngunit hindi niya masyadong nagagamit. Gusto niya talagang pagsamahin ang mga tinatawag na nilalang, ngunit kailangan niya ng mas maraming mana o lakas ng espirito para dito. Kaya mabilis niyang tinapos ang hapunan at bumalik sa kanyang kwarto. Kahit napuno na ang kanyang mana, nang subukan niyang pagsamahin ang 2 daga, sinabihan siya ng aklat na kulang pa ang kanyang lakas. Pareho rin ang sinubukan niyang gumawa ng isang nilalang na rango G, kaya napamura si Allen at sinabing parang napakahirap na paraan ang kanyang pinili. Mabilis ang paglipas ng panahon at 3 taong gulang na si Allen. Tumaas na ang kapasidad ng kanyang mana, kaya maaari na niyang tawagin ang mga nilalang na rango G at pagsamahin sila. Pinagsama niya ang isang palaka na rango G at isang talpa na rango G, kaya nabuo ang isang ibon na rango G. Marunong itong sumunod sa mga utos at perpektong makakaya na gayahin ang boses ng tao. Ang palaka namang tinatawag na nilalang ay may kakayahang puwersahin ang mga kalaban na umatake ito, habang ang talpa na rango G ay makakagawa ng mga malalaking butas. Sa tingin ni Allen, magagamit niya ang kanyang mga tinatawag na nilalang na rango G para talunin ang kalaban, ngunit alam niyang medyo hindi pa gaanong marunong ang mga ito, kaya't hindi pa siya pwedeng pumunta sa tunay na labanan kasama sila. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses, at alam na niya kung sino ito, oras na para maglaro kasama ang kanyang kaibigang si Krenna. Naglaro sila sa pagiging mga kabalyero at naglaban gamit ang mga kahoy na espada. Kahit na tumaas na ang kanyang bilis dahil sa mga benepisyo mula sa kanyang mga tinatawag na nilalang, hindi niya kayang makasabay sa batang may kulay rosas na buhok, parang bihasa itong gumamit ng espada. Bago pa siya lumaban para sa kanyang sarili, sinira na ni Krenna ang kanyang espada gamit ang mga matinding atake. Sa huli ng kanilang laban, napagod at natalo si Allen habang nakahiga sa lupa. Nang umuwi na ang kanyang mga magulang, umalis na din si Krenna. Tumayo si Allen at tumulong na dalhin ang mga binili ng kanyang ina na buntis, sama-sama silang umuwi. Habang kumakain ng hapunan, biglang tinanong ni Allen ang kanyang mga magulang kung pwede siyang tumulong sa pag-aani ng patatas, dahil hindi na makakatrabaho ng husto ang kanyang ina sa kondisyon nito. Nagulat ang kanyang mga magulang, ngunit tiniyak ni Allen na malakas na siya at makakatulong na. Sinabi ni Roden at Darcia kay Allen na bata pa lamang siya, kaya hindi dapat siya tumutulong sa mga gawain sa bukid. Sinabi nila, darating din ang araw na kailangan niyang gawin iyon, pero hanggang sa hindi pa dumating ang oras na iyon, mas mabuting tamasahin na lang niya ang pagiging bata at maglaro kasama si Krenna. Mabilis na naintindihan ni Allen ang dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga magulang, dahil sila ay nananatili bilang mga serf, mga magsasakang walang sariling lupa, at iniisip nila na magiging katulad nila si Allen paglaki niya. Hindi nila gusto na ang kanilang 3 taong gulang na anak ay gumagawa ng napakahirap na trabaho, at nagpasya si Allen na igalang ang kanilang mga kagustuhan. Ngunit pagkatapos nito, sinabi ni Darcia na napansin niya kamakailan na binabato ni Allen ang isang puno sa likuran ng kanilang bahay. Gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa iyon. Sumagot si Allen na nagsasanay siya para maprotektahan ang kanyang ina mula sa mga mapanganib na halimaw na nakatago sa kagubatan, at labis na ikinatuwa ito ni Roden at binuhat niya si Allen. Ngunit biglang nagsisisi si Allen dahil hindi niya sinabi ang katotohanan, dahil ang totoo ay sinusubukan lang niyang malaman kung kaya niyang matuto ng ibang mga kakayahan. Sinabi ni Darcia na dapat din niyang protektahan si Krenna bukod sa kanyang ina. Naisip ni Allen na hindi naman talaga nangangailangan ng tulong ang batang iyon, sa totoo lang, siya pa ang banta sa iba. Sinabi ni Roden na dahil masaya namang naglalaro ang 2 bata, umaasa siyang magagaling sila sa darating na appraisal ceremony, isang seremonya para suriin ang mga kakayahan. Nagtaka si Allen tungkol dito, kaya ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na ang seremonyang iyon ay ginaganap tuwing ang isang bata ay umabot na sa 5 taon, para malaman kung mayroon silang espesyal na kakayahan. Kung mayroon silang mahusay na talento, baka makaalis pa sila sa buhay ng pagiging serf. Hindi nagtagal ay dumating na ang taglamig,
at buong araw na tinawag ni Allen ang kanyang mga nilalang. Ipinagmamalaki niya ang kanyang paglago, ngunit dumating si Krena para maglaro kasama siya. Natalo siya ng husto, ngunit normal lang ito para sa kanya, kaya hindi na siya nag-aalala pa. Ngunit ang tipaklong na naiwan sa labas ay biglang nagbigay ng takot kay Darcia, na naging dahilan para siya ay manganak bigla. Sinabihan ni Roden si Krena na tawagin ang kanyang ina, habang siya naman ay susuporta sa kanyang asawa at si Allen naman ay nagpainit ng tubig. Naisip ni Allen na sana ay naglaro siya ng mga laro tungkol sa panganganak noong kanyang nakaraang buhay, dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Pero swerte naman, dumating agad si Krena kasama ang kanyang mga magulang na sina Matilda at Gerda. Agad na kinuha ni Matilda ang kontrol sa sitwasyon at pinalabas ang mga lalaki sa bahay. Matapos ang mahabang gabi ng panganganak, nagising ang mga lalaki sa tunog ng iyak ng isang sanggol. Tumakbo silang lahat papasok at natagpuan na may bagong kapatid na lalaki si Allen. Hiniling ni Darcia kay Roden na pangalanan ang bata, at tinawag itong Mash. Masaya ang lahat tungkol dito, ngunit biglang napagtanto ni Darcia na pinangalanan ng kanyang asawa ang bata ng isang uri ng halimaw. Nabigla si Roden, ngunit tumawa si Darcia at nawala ang tensyon sa paligid. Kakaiba ang naramdaman ni Allen sa sandaling iyon, at ang nasa kanyang isipan, noong kanyang nakaraang buhay ay isa siyang walang trabaho at walang asawa. Ngunit sa mundong ito, gusto niyang tapusin ang larong ito at maging pinakamalakas na manlalaro. Masaya rin siya sa pagkakaroon ng pamilya at umaasa na maiahon niya silang lahat mula sa pagiging surf. Pagkalipas ng ilang taon, isinama ni Roden si Allen sa isang kalapit na baryo para sa appraisal ceremony. Nagtataka si Allen tungkol sa seremonyang iyon, at sinabi ni Roden na ang appraisal ceremony ay isang espesyal na kaganapan kung saan lahat ay nakikilahok, mula sa mga mababang ranggong surf hanggang sa mga mataas na ranggong maharlika, kapag sila ay umabot na sa 5 taong gulang. Kung mayroon silang magandang talento, maaaring tumaas ang kanilang antas sa lipunan, ngunit malaki ang kompetisyon para dito. Nagulat si Allen, kaya ipinaliwanag ni Roden na dahil wala silang internet, ang mga tao ay gumagawa ng ibang mga gawain para maibsan ang kanilang pagkainip, at dahil wala pa ring paraan para pigilan ang pagbubuntis, maraming mga bata ang isinilang. Maraming mga bata ang nagiging 5 taong gulang ngayong taon, kabilang na si Allen at ang kanyang matalik na kaibigang si Krena, na pumunta rin sa baryo kasama ang kanyang ama. Dumating sila sa malaking baryo kung saan nakatira ang mga karaniwang mamamayan. Gusto ni Krena na maging isang mandirigma para magtagumpay na maging isang kabalyero. Gayunpaman, ang tanging iniisip ni Allen ay ang baryong ito, mas maunlad ito kaysa sa kanilang baryo. Napansin niya na malinis at maayos ang mga mamamayan dito, samantalang ang mga surf tulad nila ay mukhang mga taong walang tirahan at hindi maayos ang itsura. Nagulat siya na pinapayagan silang pumunta kasama ang mga karaniwang mamamayan sa appraisal ceremony. Pero malinaw na makikita na hindi gusto ng mga tao sa baryong ito ang mga surf. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa simbahan, kung saan tinanggap sila ng mga pari at sinabing pantay-pantay ang pagkakataong ibinibigay ng mga Diyos sa mga bata noong sila ay isinilang pa lamang. Sinimulan nilang ikinwento ang mga alamat ng mga bayaning ipinanganak bilang mga surf, at doon lamang napagtanto ni Allen kung paano nauugnay ang mga antas sa lipunan at ang mga uri ng karakter sa mundong parang laro. Pagkatapos nito, dinala sila ng mga pari papasok at tumigil sila sa harap ng altar. Napansin ni Allen ang estatwa ng Diyos ng paglikha na si Elmia, at bigla na lang lumabas ang kanyang aklat na may mensahe mula sa Diyos na iyon noong nakaraang araw. Pagkatapos ay tinawag ng mga pari ang pinuno ng baryo kasama ang kanyang anak para simulan ang seremonya. Sinabi nila sa bata na ilagay ang kanyang kamay sa kristal na bola, at lalabas doon ang kanyang mga kakayahan sa isang itim na bato sa likuran nila. Ang batang may buhok na parang bilog na hugis mangkok at kayumangging kulay ay lumapit, at kinabahan na inilagay ang kanyang kamay sa harap ng kristal na bola. Lumabas naman ang lahat ng kanyang mga kakayahan sa itim na bato, parang sa aklat ni Allen. Mababa ang mga kakayahan ng bata sa lahat ng aspeto maliban sa katalinuhan at swerte, at mayroon siyang talento para maging isang mangangalakal. Labis na ikinatuwa ito ng ama ng bata, ngunit hindi maintindihan ni Allen kung bakit sila labis na nasisiyahan. Lumabas naman ang kanyang aklat para sabihin sa kanya na hindi lahat ay may talento, at doon niya napagtanto na ang pagkakaroon man lang ng talento ay isang napakalaking tagumpay. Nakaramdam siya ng swerte na walang ibang nakakakita ng kanyang aklat, at binati pa niya ang mga developer ng larong ito dahil sa gandang katangiang iyon. Hindi nagtagal ay sumunod na ang ibang mga bata para sa kanilang pagsusuri.
May isang batang walang natuklasang talento, ngunit niyakap pa rin siya ng kanyang ama. Ang susunod na bata naman ay may talento para maging mandirigma gamit ang palakol, at siya ang unang bata ngayong araw na may mataas na marka sa kanyang mga kakayahan. Nang matapos ang pagsusuri ng lahat ng ibang bata, ang natira na lamang ay sina Krena at Allen. Sinunod ng mga pari ang alituntunin na una ang babae at tinawag muna si Krena. Masayang tumakbo siya patungo sa kristal na bola, at nang ilagay niya ang kanyang kamay sa harap nito, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Lumabas ang kanyang mga kakayahan sa malaking bato, at nagulat ang mga pari, dahil may talento si Krena para maging isang sword lord na may ranggong S. Labis na ikinatuwa ito ng kanyang ama na si Gerda, dahil alam niyang maaari nang makaalis ang kanilang pamilya sa pagiging serf, at naiintindihan na rin ngayon ni Allen kung bakit napakalakas ni Krena. Pagkatapos nito, naroon na ang pagkakataon ni Allen na suriin. Ang kristal na bola ay mahinang lumiwanag bago tumigil, pagkatapos ay naglabas ito ng liwanag na mas maliwanag pa kay Krena. Nabigla si Allen at iniisip na matutuwa ang kanyang mga magulang dahil makikita nila kung gaano siya kagaling, pero hinarap ng kanyang ama na si Roden ang mga pari dahil hindi siya marunong magbasa. Malungkot na sinabi ng mga pari sa kanya na walang talento ang kanyang anak, at nabigla si Allen at sinabing may mali ang sistema ng pagsusuri. Tumakbo siya patungo sa malaking bato at nakita na lahat ng kanyang mga kakayahan ay nasa ranggong E lamang, at ang nakasulat sa kanyang talento ay parang isang kakaibang batas. Sinimulan niyang minura ang mga gumawa ng larong ito dahil sa pagkakamali sa mahalagang bagay na iyon. Ngunit naramdaman niya ang mahinahon na paghawak ng kanyang ama sa kanyang balikat, na nagsasabing umuwi na sila. Tinanggap ng kanyang mga magulang na walang talento ang kanilang anak, at sinabi na hindi naman ito malaking bagay dahil ipagmamalaki pa rin nila siya kahit anong mangyari. Nakaramdam si Allen ng kasiyahan dahil isinilang siya sa isang pamilyang puno ng pagmamahal, kahit nahirap sila sa pera. Sa gabing iyon, nagsimulang isipin ni Allen na baka limitado lang sa ranggong E ang kanyang mga kakayahan dahil pinili niya ang pinakamahirap na hell mode ng laro. Habang ang iba ay nawawalan ng pag-asa sa ganitong sitwasyon, mas lalo pang tumaas ang lakas ng loob ni Allen, dahil gusto niya talaga ang laro na magpapaiyak sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakalimutan ang pagkakamali sa nakasulat sa kanyang talento, at nagpasya siyang gumawa ng masamang puna para sa mga gumawa ng laro. Kinabukasan, pumunta si Allen kasama ang kanyang mga magulang sa bahay ni Krena, at napansin niya na mukhang galit ang kanyang ama kahit walang dahilan. Kahit sa pagkain na inihanda ng mga magulang ni Krena, patuloy pa rin itong nakasimangot, at mukhang naiinis na rin si Gerda sa kanya. Nagsimula silang magbiroan ngunit may sama ng loob, at sinabi ni Roden kay Gerda na tigilan na ang pagiging bata at dapat ay ipagdiwang na lang ang napakalaking talento ng kanyang anak. Sumagot naman ng may sama ng loob si Gerda, hindi siya makapaniwala kung paano nasabi iyon ni Roden, at lalo pang lumala nang binanggit niya ang ideya ni Roden na mapuputol na ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi, at nagsimulang ipaliwanag ni Roden na si Krena ay may pambihirang talento na maaaring gawing maharlika balang araw. Sinabi niya kay Gerda na dapat na itong tumigil sa pakikisalamuha sa mga mahihirap na serf, at humanap na lamang ng mga koneksyon sa mayayamang tao. Naiintindihan ni Allen na sinusubukan lamang ng kanyang ama na tulungan ang kaibigan nito, kahit hindi naman ito hiniling ng kanyang kaibigan. Nagsimula ng mag-away ang dalawang lalaki tungkol sa desisyon ni Roden na para bang mapagbigay pero sarili pa rin ang iniisip. Nag-alala si Allen na lumala pa ang away, kaya sinabihan niya si Krena na sabihin sa kanila na tumigil na ito, pero kumuha lang ito ng kanyang kahoy na espada. Swerte naman dahil hindi na niya kailangang gamitin ito, dahil kinuha na ang kontrol ng kanilang mga ina at pinigilan ang dalawang lalaki. Tinatanong ni Allen si Matilda kung palagi bang nag-aaway sina Roden at Gerda. Sumagot ito na dati silang parang Goku at Vegeta noong kabataan, ngunit naging payapa na sila nang maging mga ama na. Sinabi ni na Matilda at Darcia kay Allen na silang apat ay magkakaibigan pa mula sa dating baryo. Nang marinig nilang gagawa ng bagong baryo, voluntaryo silang pumunta para mamuhay doon. Sama-sama silang dumating at nagpasyang manirahan malapit sa isa't isa, at magmula pa noon ay magkasabay na silang gumawa ng kanilang mga bahay. Ang pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan ay nakatulong para makalimutan ni Gerda at Roden ang kanilang away, kaya't nagpasya na lang silang uminom. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Gerda kasama ang ibang mga taga-baryo, may dumating na nagsabing narito na ang mga kabalyero para makita si Krena. Agad siyang tumakbo pauwi at nakita na maraming tao ang nagtitipon sa baryo ng mga mahihirap na mamamayan. Kabilang doon ang batang may talento sa palakol, na biglang nagalit kay Allen ng walang dahilan, at sinabing hindi dapat narito ang mga taong walang talento.
Sumagot naman si Krena para ipagtanggol si Allen, sinabing narito siya dahil talagang malakas siya. Hindi naniniwala ang batang lalaki at nagsimulang magalit si Krena, ngunit kinuha siya ng kanyang ama bago pa siya makagawa ng gulo. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ng pinuno ng baryo sa lahat na magpakabait dahil narito na ang mga kabalyero. Binigyan ng daanan ng lahat ang mga kabalyero, na pinamumunuan ni Daddy Zenov, isang swordmaster. Sobrang natutuwa si Krena na makilala ang tunay na mga kabalyero, at bago makipag-usap sa kanya, tinawag muna ni Zenov ang pinuno ng baryo. Matapos ang ilang pangkalahatang usapan, tinawag si Krena at Gordon ng pinuno ng baryo, at mabilis silang tumakbo para makita ang mga kabalyero. Naalala ni Allen na 3 taon na silang naglalaro, at ngayon ay baka makuha na talaga si Krena para maging tunay na kabalyero. Sa sandaling iyon, naramdaman na niya ang kirot at saya sa kanyang tanging kaibigan. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang tumutol si Gordon sa sinabi ng pinuno ng mga kabalyero. Sinabi niya na 5 taong gulang pa lamang si Krena at hindi pa niya nahahawakan ang tunay na espada, kaya hindi niya kayang makapasa sa pagsubok na iminumungkahi nito. Ngunit sinabi ni Zenov na dahil isang sword lord ang batang babae, natural lang na mananalo siya sa laban. Binatikos pa niya si Gordon na baka nagsisinungaling ito tungkol sa talento ng kanyang anak para malinlang ang mga maharlika. Habang sinusubukan na ipaliwanag ni Gordon na hindi totoo iyon, iniutos ng pinuno ng mga kabalyero na simulan na ang mga paghahanda. Humingi ng tawad si Gordon para itigil na ito, ngunit sinabi ni Zenov na ang pagsisinungaling tungkol sa mga resulta ng pagsusuri ay isang krimen na mapaparusahan ng kamatayan, at kailangan nilang patunayan kung talagang may kakayahan si Krena na maging isang sword lord. Ito ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang isang paligsahan, na ikinagulat ng lahat na marinig ang balita. Humihingi ng paumanhin si Gerda, sinasabing hindi pa handa ang kanyang anak na babae para sa tunay na labanan. Ngunit ipinahayag ni Zenov na kung hindi maipapakita ni Krena ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng labanan, ang buong pamilya niya ay mapupunta sa kabilang buhay. Sa tingin ni Allen ay hindi patas ito at nawawalan na ng bait ang mga kabalyero, ngunit sa sandaling iyon ay nakita ni Krena ang isang kabalyero na nagdala ng espada para sa kanya, at siya ay namangha. Nang malaman niyang maaari niyang gamitin ang espada, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sasali siya sa labanan. Hindi makapaniwala si Gerda sa sinabi ng kanyang anak, ngunit wala na siyang magagawa kundi payagan itong lumaban. Hindi nagtagal ay nagtipon ang lahat para panoorin ang labanan ni Krena, ang batang umaasang maging sword lord, at ang pangalawang punong kabalyero, na dalubhasa sa paggamit ng sandata. Masiglang sumugod si Krena sa pangalawang punong kabalyero, hawak ang isang espadang kasing tangkad niya. Masaya siyang nakikipagpalitan ng mga atake, at ang kabalyero naman ay tahimik na sinasangga ang mga atake niya gamit ang kanyang sandata. Nagulat ang lahat nang makita si Krena na mahusay na gumamit ng espada, ngunit sa tingin ni Allen ay normal lang ito dahil parati silang nagsasanay nitong nakaraang 3 taon. Gayunpaman, nag-aalala siya na maaaring hindi pa sapat ang kasanayan at karanasan ni Krena para labanan ang isang tunay na kabalyero. Nang sabihin pa niya ito, gumawa ng unang atake ang kabalyero na si Lael at tinulak si Krena. Agad namang sumugod si Krena para gumanti, na ikinagulat ni Lael, sa halip na harapin ang kanyang espada, kusang sinipa niya ito papunta sa isang pader. Nagalit ng husto si Gerda nang makita ang kanyang anak na nasugatan, ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero bago pa niya masuntok si Lael. Pinigilan din sila ni Allen at ng kanyang ama, at sa isip ni Allen na kahit pa magaling na gumamit ng espada si Krena, labis pa rin ito para sa kanya na labanan ang isang may sapat na karanasan. Napahandusay si Krena sa lupa matapos siyang tumilapon, ngunit bigla siyang tumayo, at isang asol na liwanag ang lumitaw sa kanya. Nabigla si Lael nang makitang inilabas na ni Krena ang isang hindi karaniwang kakayahan. Agad siyang sumugod sa kanya na walang tigil at may malamig na mga mata, at pilit na itinutulak ang kabalyero gamit ang kanyang mga atake at humanga si Allen sa kakayahan ni Krena. Hindi kayang pigilan ni Lael ang mga atake ni Krena, at naputol sa dalawa ang kanyang espada dahil sa isang malakas na hampas. Pagkatapos nito, agad na ipinahayag ni Zenov na tapos na ang labanan. Nabigla si Krena dahil mabilis lang natapos ang kanilang laban, ngunit nagpasalamat siya kay Lael at sinabing malakas siya para sa isang matandang lalaki. Nagulat ito dahil siya ay 24 na taong gulang pa lamang, inamin niya ang kanyang pagkatalo, at ang buong baryo ay sumigaw ng pagbati para sa batang babae na natalo ang pangalawang punong kabalyero. Natuwa si Gerda dahil ligtas si Krena at labis din siyang ipinagmamalaki nito. Parehong masaya sina Roden at Allen, pagkatapos ay lumapit si Zenov para purihin ang kakayahan ni Krena. Ayaw pa rin kausapin ni Gerda ito,
Ngunit humingi ng paumanhin ang punong kabalyero para sa kanyang pagiging bastos kanina at hiniling na makausap siya tungkol sa kinabukasan ni Krena. Galit at may pagdududa pa rin si Gerda, ngunit sinabi ni Zenov na maaari niyang dalhin ang kanyang mga kaibigan para sa suporta. Tinanggap ni Gerda ang alok, at nagsama-sama ang lahat sa hapagkainan sa bahay ng punong barangay. Nandoon din ang batang gumagamit ng palakol at ang kanyang ama, at sa isip ni Allen ay ayaw niyang mapag-iwanan siya ni Krena. Sa oras na iyon, ipinahayag ni Zenov na natutuwa siyang isinilang ang isang sword lord sa kanilang baryo. Naiinis pa rin si Gerda, ngunit nawala ang kanyang galit nang sabihin ni Zenov sa punong barangay na gagawin na ngayong baryong Krena ang kanilang lugar bilang parangal sa batang talentado. Ipinagpatuloy ng punong kabalyero ang pagsasalita, sinasabing 3 taon na ang nakalipas ay sinabing isa ring sword lord ang anak ng isang maharlika. Kinuha siya para maglingkod sa hari ngunit napatunayang mahina, sa muling pagsusuri ay natuklasan na isa lamang siyang karaniwang mandirigma. Natuklasan din ng mga investigador na maraming maharlika ang nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga kakayahan, na naging dahilan ng mahigpit na patakaran na suriin ng maigi ang mga taong may mataas na antas ng kakayahan. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Gerda, dahil binigyan niya ng pagsubok ang kanyang anak, at sa wakas ay naiintindihan na ni Gerda ang dahilan nito, kaya naman napagpasyahan niyang kalimutan na ang kanyang galit. Hinihiling ni Zenov kay Gerda na patuloy pa rin niyang palakihin si Krena tulad ng dati, at pagdating ng kanyang 12 taon ay maaari na siyang pumasok sa akademya para maging kabalyero na direktang naglilingkod sa hari. Sa sandaling iyon, tinanong ni Dagora, ang batang gumagamit ng palakol si Zenov kung pwede rin siyang maging kabalyero kung papasok siya sa akademya. Agad namang ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang anak ay gumagamit ng palakol at gustong maging kabalyero. Ipinahayag ni Zenov na posibleng mangyari iyon at sinabing malapit nang magpadala ng isang guro sa baryo, hinihikayat ang batang magsanay ng mabuti para makapasok sa akademya. Pinapanood lang ni Allen ang lahat habang nangunguha ng prutas sa mesa, at nang sabihin ni Krena na sabay silang papasok sa akademya, sumagot si Dagora na hindi makakapasok doon ang mga walang kakayahan, na naging dahilan ng pagtatalo nila muli. Nagkaroon na ng interes si Zenov sa batang lalaki, kaya agad siyang ipinakilala kasama si Roden, at agad na tumayo ang kabalyero para igalang si Roden. Nabigla si Roden dahil alam ng isang punong kabalyero ang kanyang pangalan, ngunit ipinaliwanag ni Zenov na mahal ng maharlika ang karne ng baboy ramon na ibinibigay ng baryo tuwing taglamig, at narinig na niya ang mga kwento tungkol kay Roden, na siyang pinakamagaling sa kanilang mga ngaso. Pinuri niya si Roden sa ngalan ng maharlika, at napagtanto ni Allen na talagang kahanga-hanga ang kanyang ama. Pagkatapos nito ay umuwi na sila, at sinabi ni Roden kay Allen na kahit pa mga karaniwang alipin lamang sila ay maaari silang makilala sa pamamagitan ng pagsisikap. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.